So mga sangkay, mayroon pong nangyayari. Mayroong kababalaghan sa Taal Lake ngayon. Nako, mga sangkay, tumitindi po itong pambihirang kaso, no? Ngayon, ito yung sobrang weird. Sobrang nakapagtataka, mga sangkay. May kababalaghan na nangyari sa Taal. At mismo buong Pilipinas, inapapatanong sila kung, teka lang, wait po, anong trip to? Pag-usapan po natin yan. Pero bago tayo magtuloy-tuloy, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Shoutout po sa lahat ng mga solid sangkay. Alam ko maraming abangers sa mga sangkay. Pero eto, magre-react po tayo dito sa napakalaking kababalaghan. Eto. Kasi hindi lamang po ako ang nagulat. Iyan mga sangkay. Tingnan po ninyo. Sabi dito mga sangkay, the Philippine Institute of Volcanology and Seismology, or PHIVOLCS, on Sunday, July 6, warned that the increase in real-time seismic energy measurement and that low-level emission of sulfur dioxide, yan pa no? In Taal Volcano in Batangas Province may trigger an eruption. So sabi dito mga sangkay, ang Taal daw po, okay, pwede daw sumabog anytime. Guys, galing kami dun. Walang ganun. Pero hindi ko alam ngayon mga sangkay, sobrang weird lang. Bakit kung kailan nagkakaroon ng investigasyon at planong magpadala mga sangkay ng mga highly equipment from Japan at tignan ang buong Taal Lake, bakit parang may ganito na? Hindi ko alam. Tanong ko lang, mga sangkay. Mapapatanong ka na lang din po talaga eh. Diba? Ayan o, PHIVOLCS warns. Nag-warning daw po ang PHIVOLCS. Ang Taal daw po ay pwedeng magkaroon ng pagputok o eruption mga sangkay anytime. Why? Bakit tumiming? Di ba? Di ba kayo nagtataka? Pambira. Ayan o. Sabi nga naman comment dito mga sangkay. Is this just a wild coincidence? When the police decided to investigate the missing sabongeros in Taal Lake, it's now trying to explode. Sobrang weird. Sobrang nakapagtataka. Alam nyo, makakalaban nila dito, si BBM. Yari sila dyan. Makakalaban nila si BBM dyan sa pinagagawa nila kung ano man ang katotohanan tungkol po dito. No? Sabi dito mga sangkay, isa na, it sends message that PNP should not handle the case and the safety of the whistleblower alone. It should be handed over to NBI to solve the case. Restricted area, case closed. Galing, no? Ano yun? Tumiming lang? Na kung kailan hahanapin na? Saka to nagkaroon po ng ano? Pero tama yun eh. Siguro, sanib puwersa na, no? NBI, police, pwede naman yun eh, mga sangkay. Na alamin kung ano nga ba, magkaroon po ng sariling investigation ng NBI, yung kapulisan, no? Para lang po talaga masolve ito. Ngayon, ipagsama-sama yung lahat ng evidence. Kasi yung mga pulis ngayon, mayroon pong ebidensya daw na hawak.
at yung mga lokasyon ng pinagtapunan. Ang bihira. Pati yata si Taal Volcano ay nasusuhulan na. Kaya imagine that, guys. Sobrang nakapagtataka talaga to. Daming araw na mag-aalboruto na ang volcano, sasabay pa sa investigasyon ng nawawalang. Diba? Guys, hindi lamang ako nakakaisip niyan. Marami po tayo, mga kababayan po natin. Bakit timing na timing? Ano to? Masyado pong halata, guys. Wala akong sinasabi. Pero ang masasabi ko lang dyan, babala ko lang sa kanila. Kapag katrinabaho nila to, yari sila. Alam po nila kung sino makakalaban nila. Alam po nila kung sino yung makakalaban nila, guys. Yari sila kay PBBM dyan. Oh, sabi ng isa, galing ng timing, P-Box. Galing ng timing. Kasabwat yata ang Taal. Nasa timing ang pagputok. Diba? What? What? Dito na ako naniniwala, guys. No? Mukhang nakukumbinsi na po ako na sobrang makapangyarihan ng kung sino man. No? Mukhang totoo po yung pasabog. Kasi isipin nyo, ha? Biglang nagkaroon po ng eruption, possible eruption. Ano yung i-restrict yung buong area? Para hindi makapag-imbestiga? Ganun po ba yun? Grabe lang to. Pambihira. Takip ebidensya, sigurado. Ayan. Sobrang nakapagtataka kasi. Yan o. May counter-attack agad. Grabe ang bilis ng ano. Ayan. Diba? Kayang pagalawin. Kaya kailangan po talaga dito, mga sangkay, yung pangil na ni PBBM. General Torre at yung NBI, sa tingin ko naman, okay rin ang NBI eh. Kailangan po dito ng pangil. Hindi po ito basta pwedeng bitawan o hayaan na lamang po ang paggulong na hindi po magiging involved dito ang buong pwersa ng gobyerno. Malakas ang kalaban. Mismo nasa loob ng gobyerno o mismo nasa loob po mga sangkay ng hanay ng otoridad natin. 'Di ba? Lumabas ang impormasyon. May mga pulis, may mga NBI. Kasabwat di umano. Grabe to mga sangkay. Kasabwat ang Taal. Nabayaran siguro. Take time para malinis yung mga ebidensya. Kapag ito din na-resolve ng gobyerno at kapulisan, wala talagang hustisya kapag makapangyarihan kalaban sa Pinas. Correct. Ako, masasabi ko lang din, tama yun. Pag ito hindi na-resolve, kasi ito panahon po ni Tatay Digong, hindi po ito gumalaw. Wala mga sangkay. Nakatenga lang. Nandun siya, pero nakatenga lang. Sa madaling sabi, kahit po yung, alam niyo na mga sangkay, hindi po umubra. Kahit po sila hindi umubra eh. Sino umubra? Si PBBM. Siya pumalag eh. Bakit? Kaya ni PBBM makipagsabayan dyan. Marcos po yan eh. Noon, mga nakalaban yan, mga sangkay, di ba, ng kanyang ama, Lopez. Mga oligarko yan. Hindi aatrasan to. Yari sila dito. Nako. Kung anumang kababalaghan to, yari kayo kay BBM. Alright? Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Di ba kayo nagtataka? Anong naiisip nyo, guys? Just comment down below. Mayroon po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.